Yo guys, nandito tayo ngayon para sa ating case study kung paano hindi dapat gumawa ng workflow. This is not how you do it. Okay guys. Number one, yan, makikita nyo. Anong napapansin? Okay? Okay, may mga may check, may mga walang check. First no answer, callback confirm. Uh, Funeral expense. Tapos click natin anong meron sa loob. Deng. Ano ba? Okay, tingnan pa natin. Iba pa. Anong meron? Okay, mukhang okay to. Mukhang okay to. Hindi siya isang ano lang. Pipeline state change. Ito callback confirm. Tingnan niya natin. Oy, mukhang okay Mukhang okay. Kaso, hindi mo maintindihan. Create update, SMS wait, SMS wait, SMS. Hindi mo alam kung ilang days yung wait niya. Sisilipin mo pa sa loob. Medyo masakit sa ulo yun. First no answer. Anong ibig sabihin ng first no answer? O tapos SMS din ulit. Okay, so feeling ko manual lang kasing ginagawa to. Kaya puro pipeline state change yung kanyang what do you call this one? Yung trigger kasi manual tina-transfer. Okay. So may client tayo na gusto niya manual tina-transfer, ayaw niya ng tag. Ito kagaya nito. Pag na-create yung contact, mag-create na opportunity. Tingnan mo naman kung gaano ka-basic. May mga ganito workflow din naman ako, pero ang sa akin lang, hindi dapat ganyan. Okay. Internal notification. Ba't yung internal notification may sariling workflow? Ano, may trigger contact ka, tapos kanina may trigger contact ka ulit, tapos merong internal notification. Kaya, sino bang gumawa nito? New lead. Ayan. Tapos na yan, di mo maintindihan. Okay. Andito tayo ngayon para i-dissect yung content nitong mga workflow na to kasi nabigyan tayo ng task ng client na gawin ulit ng buo yung workflow. Ang kaso lang, ayaw niya makipag-meeting at i-explain anong mangyayari. Gusto niya biglang yung flow. Bahala siya sa buhay niya. So, yun yung magiging task natin. Bale, check natin kung anong currently meron dito, ano yung working, ano yung hindi working. Pero based on kay chat, hindi pala si chat, si Gemini pala may pina-analyze tayo sa kanyang document na binigay ni client and sabi yun na lang daw ang sundan. Meron namang na-analyze pero mukhang hindi ganun yung kailangan. So, magbe-base na lang tayo lahat sa pipelines. Okay? So, meron tayong dalawang pipelines, damage insurance at saka kiosk. Pag tinignan natin yung damage insurance, meron siyang 5. Okay? So, most probably, pag na-create, dito na lang magbe-base nung mangyayari. Bale, new lead, pag na-create na yung lead, tapos i-call nila, most probably, calls after calls 1, 2, 3. Okay, dyan pa rin siya. Pero pag wala pa rin, ililipat na nila. So, malamang meron sila dito nurturing email o kaya SMS. Tapos, pag from new lead, tinawag nila, tapos na-complete yung call, yan, malamang malipat siya dyan sa kanyang pipeline. Tapos, first appointment book, ibig sabihin, most probably, bakit baliktad kaya to? Nauna yung quote bago yung appointment. So, hindi natin sure. Pero baka ganun yung nangyari, ganun yung gusto nila mangyari. Tapos, dito naman sa kiosk, okay, ang case pala nito, ito ay isang para sa insurance. Ayan. Then, ito, meron tayong new lead, no answer. Ibig sabihin, yung first call, second answer, wala pa din, third call, no answer. Tapos, pag wala pa rin, malamang ililipat ng stage and then magkakaroon ng ng callback na follow-up. Tapos, if ever dun sa mga calls, magbubuk siya ng appointment. Manual din nilang ginagawa to sa net sa ULID. Dapat ginagawa na lang nila, sinesend na lang yung link Pero hindi ko alam bakit manual ba nila ginagawa. So, para saan pang GHL kung manual lang din gagawin? Follow-up appointment. Okay, yung follow-up appointment natin, most probably, nag-no-show siya doon. Or, hindi ko sure, follow-up appointment. Baka yung confirmation na email or SMS. Tapos, cancel no-show kapag hindi nagpakita sa appointment or may case na not interested dahil doon sa mga call. So, pag kinol niya, ililipat niya nila sa not interested kapag hindi pa talaga na call.
Tapos, meron namang client onboarded, most probably ito yung success, tapos na-complete yung quotation. Problema natin, hindi natin sure, nag-a-assume lang tayo based dito sa pipeline stages. Pero malamang manual lang din talaga to. Okay. So, ayun guys, gaya nga sabi ko sa ibang mga videos, meron tayong pipeline, yung pipeline pinaka magiging guide natin. Ngayon, kung hindi nagme-make sense yung pipeline, mangyayari, hindi rin mag-make sense tong workflow. So, most probably, magugulo talaga. So, meron kasi silang na-hire na gumawa nito, tapos ang gulo ng gawa, puro manual pa yung transfer, sayang naman yung automation. Pero, ayun, hopefully, magawa natin ang paraan. Magkaka-meeting ba naman? Sa akin, gagawin ko na lang kung ano yung pagkakagets ko, tapos pag hindi pa din nag-work, GG na lang, iyak na lang. So, meron kasi stage 1, stage 2 no? Hindi na lang ginawang Maganda to, no? Maganda rin pala siya, stage 1, o kaya yung stage nung, kung anong stage siya sa pipeline. Pero pwede mo naman i-1, 2, 3 na lang. Anyways, ayun. So, tingnan natin para natin maintindihan itong mga workflow na to. Kasi itong mga may check malamang yung gumagana. Ayan. New lead. Magte-text ng SMS. Ano yung ite-text? Ito yung kukunin natin. Nalaman ng text natin. Email. So, ayan. May email siya. English at saka French. Okay. Intindihan natin yan. New lead. Tapos, mayroon din tayong, ayan, kapag no answer, malamang tinawagan nila, magte-text ng SMS. So, ima-manual lang nila para hindi nila, ililipat na lang nila yung opportunities. Malamang. Pagkalipat ng opportunities, mangyayari, magte-text na automatic. So, hindi na nila ima-manual text. Kasi pipeline stage change to eh. Tama ba? Tingnan natin. Ayan lilipat siya sa no answer. Kapag manual yung stage change, okay, gets. Tindihan natin yan. Tapos stage 3. Malamang pipeline stage change pa rin to. Okay, bakit create update opportunity? Stage change tapos create update opportunity. Pag wala, magki-create ka ng opportunity sa damage insurance. Pagkatapos ng second no answer, after ng 4 to 6 calls, magke-create ka sa damage insurance. Okay? So, magkakonect yung pipeline 1 tsaka pipeline 2, which is yung kiosk at tsaka damage insurance. Number 4. Asan na si number 4? Code complete. Okay, ito yung kapag nailipat siya. Wait. Damage insurance, create update opportunity. So, nag-update na opportunity to. Pag napunta sa code complete. Okay. Code completes damage insurance, hindi sa kiosk. So, magte-text pa din. Okay. At parang nag-work naman tong niya. First appointment book. Create update opportunity. Kiosk leads, point appointment book. Magkikreate. Okay. Kapag nagkaroon ng appointment, pag nag-book ng appointment, magkikreate ng opportunity doon sa kiosk leads under ng booking. Okay. Dapat meron kang dito, confirmation ng booking eh. Anyways. Okay, tingnan natin. Tapos, first appointment. 5, number 6. Walang 6. 7 agad. Okay, si number 7, follow up ng appointment book. Okay. Ayun na. Ba't may andito? Okay, walang calendar. So, hindi nag-match yung calendar. Click natin. In calendar. Walang calendar. Hindi na i-transfer yung calendar sa snapshot. So, may calendar ka. Okay. Follow up appointment. Create or update opportunity. Opportunity name is contact.name. So, meron kang SMS. Ano yun? Ano yung nakalagay ito? Ba't may ganito? Ba't ganito yung link ng MS Teams? Ganito ba talaga yung link ng MS Teams? MS Teams kasi sila nagmi-meeting eh. Okay, meron din in person, pwede yung online, bonjour.
Buongiorno. Okay, SMS, email. Ano to? Ilang to? Wait na to. Mag-wait ka ng 1 day. Oh, okay. Bago yung ano. Okay. Gets ko na. Pag nabook yung appointment, mag-send ng SMS email, tapos mag-wait ng isang araw bago mag-send ng SMS ulit. Ito. Tapos wait ulit ng 1 hour. SMS, tapos ito malamang 5 minutes o 15 minutes. Okay, gets. Appointment booking lang to. Appointment booking. At saka reminder email yung number 7. Okay, gets. Mukhang nag-work naman. Sabi nung kliyente ko nag-work naman. Kaso may mga biglaang hindi lang nag-work. Which is parang nagawa ko na rin naman dun sa dati niyang sub account. So, okay, number 8. Ay, guys, hindi ako gumawa nito. Pipeline state change. So, pag nilagay sa cancel, no show, matitrigger sa kiosk leads after appointment kapag hindi nagpakita. Mag-send ng email at saka ng text. Oh, may sad face pa doon, email. Let's connect ulit. Reschedule. Magbubook ka. Financial. Okay. So, gagawin dito, i-copy paste na lang yung content nito. Yung content ng SMS at saka email. So, aayusin na lang yung workflow. Ganun lang gagawin. Mukhang ganun lang talaga. Hindi talaga natin siya i-redesign as a whole. Pero gagawin lang natin siyang mas smooth. Tapos, ayan, i-set na natin sender details at saka from email, tsaka yung phone number kung meron man. Stage 8, stage 9. Si 9. Ito, not interested. Okay, so mukhang text lang din to. Dapat pag not interested, we understand that we ever change your mind, we'd love to support you. Dapat meron kang nurturing email dito. Bonjour. Bonjour, no? Okay, sa 9, okay na yan. And then, lastly, yung 10, na onboard yung client. Okay, tapos ang ganda, oh, meron siyang 3, 6, 9, 12. Every 12 months may check-in. So, ilang 90 days. Wow, grabe, automated. 90 days. 90 days ulit. Check-in. Okay. So, parang ano to, magpaparamdam. Magpaparamdam ka lang. Okay, gets. So, yun yung problem, guys. Kung mapapansin nyo, lahat ng SMS at email niya, ganyan lang. Hindi siya nakalagay na kung para saan tong SMS. Hindi nakalagay para saan tong email. Ilang days yung wait. Kasi kung ginawa niya, na nakalagay dyan, 90 days, hindi ko na kailangan pasukin yan eh. Ay no? Wait 90 days. So, gets ko na agad. Hindi ko na kailangan pasukin kung ilang days to. Okay? Tapos ito, pwede mong SMS paramdam 1. Paramdam 1. Pwede ganun lang. 'Di ba? So, yung make you style lagi nung action name. Ang laking help niya to understand kung paano nag-work, and at the same time, hindi lang yan para sa atin, para din sa ibang sisilip. Pero kung gusto mo talaga sa'yo lang yung kliyente, gawin mong ganito. Walang makakaintindi ng workflow mo. Pero, paano kapag ikaw na? Halimbawa, 3 months mo na siya nagawa, di ba? Gumagana yung system, pero may biglang ipapa-update si kliyente. Pakiayos na ito, padagdagan ng ito. Ngayon, paano maintindihan? So, may isa kang way. So, pwede kang gumamit na ito. Ayan, notes. Magda-notes ka dyan. Pero kung marami kang notes, so ibig sabihin, hindi ganun ka-understandable yung workflow mo. For me, no? Kung nakalagay na dyan, SMS paramdam 1, gets ko na. Tapos ito, hindi lang siya pipeline stage change. Ang gagawin mo dyan, client onboarded. So, sa unang tingin pa lang, alam mo na kung para saan yung pipeline stage change. O kaya ka anong stage nagkaroon ng paglipat ng mismong opportunity. So, pag nabasa mo ganyan, gets na agad, di ba? Then, the same thing with the email, kung para saan yung email na to. A few words, konting type lang sa keyboard, it really goes a long way na hindi mo na kailangan, maintindihan mo agad sa unang tingin pa lang. Okay? Client onboarded with monthly check-ins. Okay, so wag natin isi-save kasi baka magalit si client. Pero mukhang ganun yung ginagawa nila. Tapos malamang iba pa yung workflow para dun sa kiosk. Kasi ito parang napansin ko sa ano lang to eh. Ay, sorry, sa damage insurance. So, ito, mukhang ito mga may check ang may pakinabang. Tapos, new lead. Ito ba yung ginawa kong workflow? Hindi yan yung workflow na ginawa ko. So,
So, may workflow na ginawa ko. Baka dito sa... Hindi, wala. Point appointment. Ito. Ayan o. Kung makikita mo, ito, standout yung akin pala. Kahit hindi ko agad nakita, no? Kasi bakit? Yung makita nyo, meron kang code ng company, initials ng client, number 1, tapos newly from manual form. Maintindihan mo agad sa unang basa. Gets mo kung para saan yung mismong workflow. Ibig sabihin, meron kang new lead coming from the manual form. Ibig sabihin, manual na pinifill upan yung form. So, pag clinic mo yan, tingnan nyo yung difference. Medyo malaki ito, no? Kasi maraming cases tayo nakabase kasi ito sa mismong kliyente. Sa current date. Ito yung sinasabi ko about the, for example, ayan, create opportunity on other pipeline, new lead, add tag, manual work, tapos mag-add ka ng note. Walang nakalagay dito kung anong note kasi kung ano man yung note na ilalagay yun dyan, naka-open. O yan, ganyan. O ito, may kulang pa ako dito, condition. Pwede mo rin lagyan dito ng ano yan, based on current month and year. Yan. Okay, ito, dagdagan ba natin to, new lead form. Diba? Sa unang tingin mo pa lang, kompleto na agad. Bakit parang ang dami? Kasi kinover ko hanggang 2026 yan. And hanggang December 2026. But December to. December. OC, no? Napansin pa eh, no? So, ayun lang. Ganun tayo dapat gagamit. And hopefully, maano natin to. Mapansin natin to para sa. And may kulang pa to kasi inad na namin dito yung dalawang pipeline. Depende kung saan, kung may i-check siya dun sa pipeline or wala. Pero yun lang naman for this video. Guys, hopefully may mga napansin kayo dun sa case study natin. And let's see more na mga case study based dun sa ating automation and workflow.